Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po mula dito sa programang Global na Tayo. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya muli para sa episode na ito dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama po ang ating buong puwersa ng Global na Tayo team mula po sa ating Master Control side. Of course, sa Master Control kasama natin si Ms. Susan Aizon, sa Wirecast si Hero, sa live audio streaming si Leo, and of course ang ating mga production ang tandem nila Step Vicente at Jerome Toledo. Kami po inyo napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo po mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service, at sa ating live audio streaming sa inyong mga cellphone, laptops at desktop. Download nyo lamang po PBS eBox Radio Receiver. At itap nyo lamang po dyan sa icon ng Radyo Pilipinas World Service at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa on real time sa pamamagitan ng ating live audio streaming. Kaya't amin pong panghihikayat pa rin, please like, share, follow, and subscribe ang ating pong mga social media platforms. At para po sa araw na ito, na ating edisyong ito ng Global na Tayo po'y nakatutok pa rin sa mga kaganapan sa gitnang silangan sa Middle East, sa pagitan po ng conflict, tension sa pagitan po ng Israel at ng Iran. Sa mga hindi pa po nakakaalam, ang Estados Unidos po ay nagpakawala na ng kanilang airstrike sa Iran, at kung saan tinamaan nito ang 3 nuclear sites sa Iran. At patuloy pa rin tayong nakamonitor sa kalalagayan ng ating mga embahada sa Iran, sa Israel, at maging sa Jordan, sapagkat ang Jordan po ngayon ang ginagawang lagusan papunta sa Jordan para po ma-repatriate yung ating mga kababayan pabalik dito sa Pilipinas. So sa ngayon, kasama po natin sa linya ng ating komunikasyon ang ating pong ambassador to Israel, ang ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Menjola. Ambassador Menjola, magandang araw po mula dito sa Pilipinas. Si Ray Sampang po ito. Hi Ray, medyo hirap yung audio. Okay. Hindi kita masyado marinig. Sige, alright. Adjust lang po kami ng konti sa audio, Ambassador. Alright. Okay. How about that, Ambassador? Okay na? Okay, sige po. Alright. So, sa kasalukuyan po, Ambassador, ano po ang sitwasyon ngayon sa Israel? And kamusta po ang repatriation efforts na sinasagawa po ng ating embahada sa Tel Aviv kasama ang Department of Migrant Workers at iba pang mga ahensya ng gobyerno? Salamat, Ray. So, kahapon nakatawid tayo ng 26 na OFW sa border po patungong Jordan. At sa kabilang side naman tinanggap naman ni DMW Secretary Hans Kakdak at ang ambassador natin si Fred Santos doon sa Jordan. Sa ngayon meron tayong pinaplano na isang batch na naman na hopefully in the next few days makakaalis . So another batch po ito, 10 po ito, Ambassador? Hindi, mga 50 yung susunod. 50, malaki-laki ito, no? Alright. Pero sa kasalukuyan po, patuloy pa rin po kayong nakakaranas ng airstrikes dyan sa Israel, Ambassador? Oo, patuloy pa rin. Sa katunayan, kaninang alas 3, meron may missile attack na naman. Pero according to the reports, naagapan ng Iron Dome. Mm-hmm. Kaya I don't think may impact site yung attack kanina. Alright. So, sa ngayon po, anong alert level tayo ngayon sa Israel, Ambassador? So tinaas na po na alert level 3 ngayon ang Israel. Ayon sa guidelines pag alert level 3 po, tuloy-tuloy po yung voluntary repatriation. Hindi naman po tayo tumigil niyan mula October 7, di ho ba? So tuloy-tuloy po tayo doon. Ang difference lang ho din talaga
hindi ho magbubukas for regular consular services po ang embassy dahil ho focus kami dito sa repatriation efforts at saka assistance to nationals po na ng mga yung mga bahay-bahay at saka mga kababayan natin na apektado talaga directly dun sa missile attacks. Mhm. The last time we talked, Ambassador, ay sa sister station namin, ano, sa Radyo Pilipinas Manila, sa programang Bangon Bayang Mahal. You informed us na meron tayong isang critical na kababayan na nasa hospital. How is she doing? Kamusta po siya? Salamat, Ray. Actually, 2 beses na siyang naoperahan. Yung isa kahapon. And according to the doctors, she's responding very well. At successful nga daw yung operasyon. So, she's just recovering now at inaantay na yung time na gigising siya. At wala na pong naidagdag na nasa critical condition. Wala na. Actually, 8 pa rin yung numero ng injured. 7 doon naka-discharge. Karamihan doon mga slight injuries lang. Okay. Alright. So, sa pagkakataon po ito, Ambassador, meron po bang communication ang DFA, constant communication sa inyo ang DFA patungkol po dito sa mga gustong magpa-repatriate pa? Kasi sa pagkakaalam po namin, hindi lang naman yung mga OFWs natin ang gustong magpa-repatriate, pati meron pang ilang mga tourist or sabi natin yung mga kababayan natin na may sarili ng pamilya diyan sa Israel, they would like to be repatriated back home. Oo. Sa katunayan, yung sabi ko, repatriated na 26 OFWs, no? Aside from that, meron pang 100 kaming natulungan na mag-cross. Mga turista at mga estudyante to. Itong mga to at no cost to the government, but we, in one form or another, provided assistance. Ngayon, meron din tayong tinitingnan na ibang pang mga kababayan natin, mga estudyante pa rin, no, mga agricultural students na baka kailangan i-repatriate din. At tama ka, constant yung communication namin with the DFA at saka yung mga iba-ibang ahensya, DMW, OWA, pati DND. Lahat po yan, constant yung communication namin. Alright. And early today, nagkaroon po ako ng pagkakataon makausap si Executive Director Batad ng Philippine Carabao Center. No? Isa po siya sa mga DA officials na na-repatriate na this weekend. Pumasok sila sa Jordan from Israel. So, ang kanyang pinapabot po niya ang kanyang pasasalamat sa ating Philippine Embassy sa Tel Aviv sa pangunguna po ninyo at sa iba pa mga ahensya ng gobyerno katulad ng, of course, ng Philippine Embassy sa Jordan, maging ang Jordanian government at ang DMW, sapagkat nakauwi na po sila at nakausap ko lang po siya kanina in an interview sa isa pang programa. So maraming salamat daw po at naging maayos daw po ang kanilang repatriation pagpasok sa Jordan at kanilang repatriation pabalik sa Pilipinas. Oo, Ray, itong grupo nila, no, 21 sila, imbitado sila ng Israeli government. So, lahat ho ng gastos sa yung Israel government ho yung nagbayad at sila ho yung nanguna sa pag-organize. Ang naging malaking input po natin ay yung pag-push na i-repatriate sila via Jordan. Kasi ho, yun nung una, ang pinaplano ho, antayin na magbukas yung international airport dito. Kaya sinasabi namin, nangungulit nga ho kami sa Israel side na hindi, ang daming borders na bukas, doon na lang natin idaan. No? Kaya doon ho yung naging point yung aming yung pag-push po namin na para mapaaga yung kanilang repatriation. Kasi hanggang ngayon sarado pa rin ho. Wala pa rin hong outgoing flights . But alam ko dalawa yung border, pwede rin silang dumaan sa Egypt, kaya lang talagang sa Jordan ang napili nating exit. Malayo-layo na, no? Malayo na. Masyado malayo yun, Ray. It will take you the whole day. Oh, malayo. More than that, actually. Okay. Alright. So the most viable is and the most practical exit is through Jordan talaga. Masyado palang malayo yung Egypt. Alright. Your Excellency, Ambassador Mendiola, sa pagkakataong ito,
patuloy yung pong nangyaring attack ng US sa Iran, attacking their tatlong nuclear sites. Hindi po ba ito nagdudulot ng pangamba sa ating mga kababayan dyan sa Israel? Definitely, oo. Although ang sinasabi nga nila, marami na ring na tamaan na um, missile launchers, no? Yung rocket launchers. Marami nang na-target na at na-damage na rocket launchers doon sa Iran. So the possibility na maraming missiles pa pwedeng i-shoot nila kumbaga dito sa Israel, medyo bumababa. But still, lumaki yung pangamba namin kasi napaka-volatile ng situation. Di namin alam kung hindi mo makikita kung ano talaga magiging action. Yes, no? yes. The Iranian side is vowing na mas paiigtingin pa nila yung kanilang response. So, as a result of that, yung Israeli government has decided na i-up uli ililimit uli yung mobility ng mga tao. So, sarado ulit yung mga opisina, mga eskwelahan. Tapos, bawal mag-congregate ng mga maggrupo-grupo, yes. bawal yung mga services. So, ang pwede mo lang gawin talaga to go out. Bukas ho yung restaurants, mga restaurants, shopping center, mga ibang shopping centers may nagbubukas na rin. Tapos definitely yung mga grocery stores bukas po yan. So what they want to do i-limit yung movement ng mga Israeli at saka yung mga nandito sa Israel na mga foreigners para sigurado na anytime malapit ho sa isang bomb shelter. Now, Ambassador, bukod pala sa mga injuries na nasusustain ng ilan natin mga kababayan, kapansin-pansin din na ang dami na palang nawasak na mga tirahan nila. Ano po, batay na rin sa report ng ating embahada sa Israel. So, may 127 na nga na siraan yung mga bahay nila. Pero 118 ho dito na resettle na sila ng mostly ng municipality kung saan yung bahay nila, no. Tapos may 9 na minomonitor kami na kailangan i-resettle din. But this is in cooperation with the municipal governments ng kung saan yung mga bahay nila nakalocate. Now, meron po ako nakitang isang video clip sa social media, I think in Facebook. Meron kayong kinakausap na, I think mga OFWs na are about to be repatriated. At mahigpit po ang bilin ninyo sa kanila na to undergo psychosocial treatment assessment. Gaano po ba kahalaga yung psychosocial treatment assessment na yon para sa ating mga repatriated OFWs? Sa tingin ko, no, Ray, napaka-importante nito kasi siguro outwardly people might look fine, pero definitely yung constant bombardment, tapos lalo na dun sa mga kababayan natin na matagal na rin dito, so may mga pinagdaanan pa silang mga ibang instances, no, yung sa October 7. It's very important na magkaroon sila ng psychosocial counseling para mailabas nila yung experience nila. Ang sabi ko nga mas maganda siguro stranger yung kausap mo. So, pwedeng unfiltered yung conversation mo at walang biases, kumbaga. It's talking to the family members is one thing, no? Pero pag kapamilya mo yung kausap mo, marami ka ring hindi sasabihin Kasi ayaw mo rin sila magpanic or what, diba? Pero kung the counseling is offered by a stranger, you can rest assured na mas you can cry, you can shout, diba? Yes, oo. Na walang feedback, feedback, walang fear na masasaktan yung walang impact sa kapamilya. Yes, oo. So I was telling them it's very important kasi rin meron akong isang experience Yung isa sa mga sinesend off din namin na na kababayan natin. Siguro it was just in my first month dito sa Israel. Catatonic na ho siya. Uy! Kasi hindi na siya makapag-respond. Mata na lang niya yung
mata na lang niya yung Kumikilos, gumagalaw. ganun. Oh, Oo. Tapos when I asked, is this physical? Ang sabi, hindi. Akala ko kasi heart attack mhm. patient eh. Hindi daw. So, akala ko stroke patient, hindi daw. So, Ala, yun pala, ano siya eh. He was suffering from some sort of depression siguro. catatonic na mata na lang ang Yung kumikilos. ano, hindi siya nagre-respond. Inaakay na lang siya. So, and that was that was I think in April ko ho siya Mhm, nakilala eh, mhm, no? mhm. So, yung ganun na experience, sabi ko, it's very important na Yes. pagtuunan ng pansin ito. Mhm. Pero And chef, actually, we're doing something din ho dito sa embassy about that. alright. Pero ito matanong ko lang po, Your Excellency, kamusta naman po kayo? Kasi simula po nung nagsimula itong kaguluhan nito, itong conflict nito between Israel and Iran, nakatutok na po kami sa inyo, sa Middle East, sa Tel Aviv, sa Jordan, sa Iran. And totoo po ito sa mga nakikinig at nanonood sa atin. The first day, tumawag kami sa embassy. Sumagot kagad ang ating embahada sa Tel Aviv. Nandun kagad si Ambassador Mendiola. Sumagot kagad. Alam nyo, sa mga hindi nakakaalam, yung unang panayam ni Ben Blones sa kanya, huminto pa sa interview dahil parating nga may siren eh. Tumunog yung siren and they have to go down to the shelter para mahinto yung interview because they have to go down to the shelter para maprotektahan ang sarili nila from the airstrike. So hanggang ngayon, pang ninth day na tayo. Pero nandiyan pa rin si Ambassador Mendiola. Her Excellency is still there, answering questions, giving interviews, sa kabila pa rin ito. So, kamusta po kayo? Concerned din naman po kami sa kalagayan ninyo, your health ninyo, yung mga traumatic experience sigurado meron. So, kamusta naman po kayo, Your Excellency? The team is coping po, no? Kaya importante yung mga community gatherings namin, kumbaga we eat together, no? Yung kasi nga 24/7 na kami dito. So we strive to eat together. We cook together. Okay. Dinadaan na lang ho namin sa pagkain. Mhm. Kaya meron ho kaming parang biggest loser dito eh. Okay. Kasi stress eating ho kami. So Okay. kaya biggest loser kasi gusto namin bantayan yung weight namin. Okay. So, ganun na lang ho. That's the way we cope. Alright. Well, Ambassador, Your Excellency, alam kong marami pa kayong tungkulin na gagampanan ngayong oras na ito. Pero maraming salamat that we were able to touch base again with you sa ating embahada dyan at sa inyo. Sana po, always dalangin namin, always stay safe, mag-ingat po kayo, pati na kasama ng lahat ng ating mga official at staff ng ating embahada sa Tel Aviv. Maraming salamat, Ambassador Nathan. Unless meron pa ho kayong mensahe na gustong iparating sa ating mga kababayan. Ano lang ho, bantayan lang ho yung Facebook page namin, PH in Israel, for updated information and for correct information po. Ray, kasi kung minsan may mga fake news na umiikot eh. Yun. So sa Totoo. panahon na to, wartime, dapat ho maging responsable din yung mga community members na to give the correct information. So sabi nga namin, tingnan ho yung Facebook at bago ho kayo mag-share ng ibang information from some other sources po, i-vet ho ninyo kasi it might cause panic ho sa pagmali ho yung information. So let's just be responsible at gusto kong mag-shoutout sa mga community leaders at saka members ng community who have volunteered to the embassy na yung either yung mga bahay nila maging reset pwede maging shelter at saka yung iba naman ho who are actively also helping preposition yung mga food items po at saka mga care packages po ng embassy. Nagpapasalamat ho ako sa kanila for their spirit of bayanihan. Yes. And siguro, Your Excellency, Ambassador Mendiola, we will also take this opportunity na sana nga ma-reach natin as many as possible yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino community sa pamamagitan ng programang ito, sa pamamagitan ng himpilang ito. At ma-provide din namin sa kanila yung mga tamang impormasyon. Bukod sa nanggagaling sa inyo, sa ating embahada sa Tel Aviv, yun nanggagaling din po dito
sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po, Ambassador, Your Excellency Eileen Mendiola, sa oras pong muli na ibinigay nyo. Again, stay safe always po, Ambassador. Maraming salamat, Ray. At magandang umaga sa iyo. Ang ating Philippine Ambassador to Israel, Her Excellency Eileen Mendiola, dito pa rin sa ating programang Global na Tayo sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang kanyang pamahalaan ay nagsisikap na tugunan ang bawat pangangailangan ng mamamayan upang mas madama ang tunay na kalayaan. Sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon at lalong hindi mali ang kritisismo, bagkus ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Nag-iwan naman ng hamon ang Pangulo para maiwasan ang pagsasamantala sa ating kalayaan. Ang mga kasinungalingan walang hangganan, mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon, ito ang mga salot sa ating kalayaan. Maging mapanuri tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Piliin natin na manindigan, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Nilagdaan na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong umintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo at ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kung nais po niyong magpadala ng inyong mensahe, opinion o komento, ipadala niyo lamang po sa pamamagitan ng ating Facebook page live broadcast. Doon po sa comment section box. I-click niyo lamang po dyan at magpadala po kayo. Ayan, para mabasa. Siya nga pala, shout out kay Ricardo Lorenzo. Nakita ko siya. Di ba? Nakita ko, meron dito nakita ko siya. Si Rick Lorenzo, ang tsuhin ni Step, ang former natin, employee. Retired na si Rick pero nakasama po natin siya for so long dito sa ating programa, dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Overseas pa noon, tapos naging Radyo Pilipinas Worldwide, hanggang naging Radyo Pilipinas World Service. Pero kahit na magbago-bago ang pangalan natin, kay Radyo Pilipinas Overseas, Radyo Pilipinas Worldwide o Radyo Pilipinas World Service, isa lang po ang aming mandato, makapagatid ng impormasyon sa inyo, balita, impormasyon, ma-entertain kayo, at hanggat maaari makapagatid din kami ng serbisyo publiko sa abot ng aming makakaya dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ayan, okay. Sige, ngayon, dumako naman tayo sa kaganapan dito sa loob ng ating bansa. Alright? Ngayong pong araw na to, binabantayan natin yung presyo ng krudo. Kasi ngayon po, kung kayo nanonood sa amin at nakikinig abroad, halimbawa sa labas ng bansa, Lunes po ngayon dito. Kasi kung iba-iba po kasi ang time zone natin. Sa US, iba ang time zone natin. Sa Europe, iba ang time zone natin. Sa Africa, iba yung time zone natin.
malapit-lapit lang na time zone sa atin dito sa Southeast Asia. Okay, halos 15 minutes, 30 minutes o 1 hour lang ang difference. Minsan nga wala pa. Alright. Pero bakit ko sinasabi to? Kasi ngayon pong araw na ito, Lunes, June 23, araw dito sa Pilipinas. Bukas, June 24, ay tinatawag na malakihang bagsakan ng presyo ng produktong petrolyo. Bukas po yan. Martes, June 24 sa Pilipinas. Alam niyo ba kung magkano aabutin? Diesel, nasa between 4 pesos and 5 centavos. Gasoline, nasa 3 pesos to 350 pesos. Ano po? Ganun po kalaki. Yan po ay epekto na rin ng nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan. Pero bago ako magpatuloy, binabati ko muna ang executive producer ng Bangon Bayang Mahal, si Miss Jam Season. Ayan, nasa labas siya ng ating studio at nagmamasid sa atin. Ang balita ko, lilipat ang Bangon Bayang Mahal dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ililipat ko ang Bangon Bayang Mahal dito sa Radyo Pilipinas World Service. Diba? Yes, ililipat ko siya. Ayaw nila doon, lipat ko siya dito. Mas makapagbibigay pa kami ng serbisyo dito sa ating mga kababayan dito sa Radyo Pilipinas. Abangan po niyo yan, Bangon Bayang Mahal. Exclusive na, magiging exclusive na sa Radyo Pilipinas World Service. Pangako po ni Jam yan sa inyo. Alright, sige, balik tayo sa presyo ng produktong pet. Pangako ni, may nangungulit sa akin, pangako po ni Jam Season, yung executive producer ng Bangon Bayang Mahal, ililipat na po namin dito ang Bangon Bayang Mahal. So, magiging exclusive na po sa Radyo Pilipinas World Service ang Bangon Bayang Mahal. Ayan, sige. Ano ho? Okay, so balik tayo dun sa antabayanan po niyo yan. Antabayanan po niyo yan. Alright, anyway, balik tayo sa presyo ng produktong petrolyo. Okay? Like I said, bukas, ayan, ang diesel papalo sa between 4 to 5 pesos per liter. Ang gasoline nasa 3 to 350 pesos per liter. Iyan po ay sanhi na rin ng kaguluhan sa gitnang silangan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ano ho? Ngayon, ang nangyari po kasi, since na umatake na ang US doon sa 3 nuclear sites ng Iran, ito ngayon ang Iran. Ang sinasabi po ng Iran, isasara nila ang Strait of Hormuz. Ano yung Strait of Hormuz? Yung pong doon sa mga seafarers natin na nakikinig sa atin, yung mga seafarers natin na nakikinig, alam nila yan kung ano yung Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz po, nasa baybayin niya ng Iran. Sakop yan ng Iran. Diyan po dumadaan ang malaking bahagi ng mga oil tankers na nanggagaling sa Middle East, papunta ng Europe, papunta ng ibang bansa. Kapag sinara po nila yung Strait of Hormuz, iikot pa ho ang mga barko. Lahaba po yung kanilang biyahe ng mga oil tankers. At kapag humaba ang biyahe ng mga oil tankers, that means additional cost of logistics. Transportation. Pag tumaas ang logistics sa pagtatransport ng mga oil barges or oil vessels na yan, that means that is additional burden sa end consumer. Sino ba yung mga end consumer? Tayo po yon. Yung mga gumagamit ng sasakyan, yung gumagamit ng mga kuryente. Kasi sinasabi nila, sasabihin nila, sige, magtipid kayo sa paggamit ng krudo. Diba? Magtipid kayo. Okay? Hanggat maaari, gumamit kayo ng mga e-bike, mga e-vehicles. Yan, yung mga e-vehicles. Hanggat maaari, gumamit kayo ng yung mga electric vehicles ngayon, 'di ba? I-charge mo, 'di ba? I-charge, okay. Ay, ang tanong ko doon sandali lang. 'Di ba yung kuryente na na ginagamit natin is also produced using fossil fuel? Tama po ba ako doon? Tama ba? Okay. Yung kuryente na lumalabas sa mga outlet na ginagamit natin, paano po napoproduce yan? Hindi ba napoproduce din yan gamit ng fossil fuel, crudo? Tama? Of course, meron ding iba gumagamit na tinatawag na hydro. Diba? Hydro power. Yung mga napoproduce na kuryente gamit yung daloy ng tubig, yung ilog, daloy ng tubig, diba? Yung mga rivers and everything. Meron din yung tinatawag na windmill, yung electric windmill. Yung iba naman solar, diba? Solar. Okay? Yung mga solar, yung hindi mo na kinakailangang gumamit ng fossil fuel. Dahil yung solar, gagamitin, iha-harness lang niya
yung init ng sikat ng araw para makapag-produce ng kuryente, which is marami na rin pong mga gumagamit ngayon. Pero the question is, how available is it dito sa Pilipinas? And how available is it sa buong mundo, lalo na sa mga, sabihin na nating developing countries like us sa Pilipinas? Siguro yung mga first world countries, okay yan, meron sila. Pero sa atin, like the Philippines and mga katulad nating mga bansa, how is it available? Madali bang makuha? Madali bang i-set up? Madali bang ilagay? Magkano ang gagastusin mo? Kasi may bayad din naman yan, may cost din yan. So ibig sabihin, what I'm trying to say is yung gera, yung conflict po sa pagitan ng Israel at ng Iran is causing a lot of pain, not for Israel and Iran, hindi lang sa Iran at Israel, kundi globally. It's causing a lot of pain. Kaya ito pong diplomatic measures na ginagawa ngayon ng iba't ibang bansa upang mapahinahon, para mapahinahon yung dalawang panig na ito, I hope mag-materialize. I hope magkaroon po ng diplomatic solution, diplomatic remedy. Matamo natin ang kapayapaan, peace. Para na rin po sa kapayapaan ng buong mundo. Let's pray. Kung sino man po ang kinikilala nating may kapal, as long as we pray for peace, love, peace, and understanding. But most of all, peace and love for thy neighbor. Kaya ano pa mang relihiyon siya. Sana makamit po natin at wag na itong lumala pa, sapagkat this will hurt not only Israel and Iran, this will hurt the whole world. Okay, this will hurt us, all of us, and that's 100% sure. Okay, sana po yung pong mga right-minded people kunin ang helm at steer the world to peace and reconciliation. Alright? Okay, sige po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Kaya doon sa ating mga kababayan sa Jordan, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi po. Anong man ang oras nyo dyan sa Jordan. Thank you very much for listening to us and watching our programs dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa ating mga kababayan sa Israel, ganun din po. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon. We pray na lagi kayong ligtas. And gayon na rin sa ating mga kababayan, ating Filipino community sa Iran na nanonood at nakikinig po ngayon sa ating programa. We hope and pray na ligtas din po kayo at ang inyong mga pamilya. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa ating Master Control, si Miss Susan Aizon, na matagal nang gusto pumunta ng Israel, pero nabalam, di ba? Nabalam. Dalawa lang naman yung pinagpipilian niya, New Zealand or Israel. Ayan, okay. So, ganyan din kay Hero, sa ating Wirecast, si Leo, o sa ating live audio streaming. And of course, si Step at si Jerome. Pero hindi po niyo mapaghihiwalay si Step at Jerome sapagkat hindi sila maghihiwalay. Kung pupunta ang isa sa Israel, pareho silang pupunta. Ganun lang po 'yon. Okay. Hindi, tandem po kasi yan. Tandem silang dalawa. Alright, sa ngalan po ng ating mga nakakagapay sa ating programa, edisyon ngayon ng Global na Tayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Maraming salamat po. God bless you all and ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.